siguro dito magkakaroon din ng grills. Pag nagawa yung terrace dito, isa to sa ano, masarap na tambayan na parte ng bahay. Itong puno ng nyog, parang medyo ano, delikado pag may bagyo, no. Abot na abot yung bubong natin eh. Pati ito. Ito po ang ano, ang naipundar namin dito mga kapanalig ng ilang taon. Sama-sama na po yan. Yan, isa, dalawa, magiging busy pa tayo sa pagpagawa ng bahay. Malapit ka na, konti na lang. Simulan nang magkulitan kasama si Nuit TV. Magandang tanghali mga kapanalig at welcome na naman sa panibagong vlog. At nandito na nga po tayo sa Kampanalig. So dalawa lang kami ni Kayumot ngayon dito, no, kasi si Utol at saka si Kanoy pumasok po doon sa trabaho. Kaya kaming dalawa lang. Wala naman kami gagawin ngayong araw nito. Kaya ayan, magkwentuhan muna tayo mga kapanalig. Pero bago natin ipagpatuloy itong vlog, maliligo muna ako. Let's go! Oh, naligo ako Baka sabihin nyo nagpalit lang ako ng damit. Tingnan, basa pa yung buko. May shampoo pa yan. Huwag natin gano'n taas baka makita. Nakaligo na tayo mga kapanalig, kaya itutuloy natin ang vlog. Si Kayumot nag-uumpisa na maghakot ng mga kawayan para doon kay paring Usili. Nandun pa pala sa taas. Kayumot! Si Kayumot maghakot lang yan. Tayo, pinaano ko muna, pina-reschedule ko mga kapanalig yung magkakabit o yung magsusukat ng hagdan. Sabi ko sa Monday na lang. Kasi sa Monday nga po yung ating sahod, so may budget na tayo. Para kung sabihin niya na kailangan mag-down, meron tayo ibibigay. Nakakaya naman na pag pinapunta ko tapos sinukat, hindi ko pa pala mapapaumpisahan. Kaya sa Monday na lang mga kapanalig. Tumama kasi yung 22 ng Sabado. So ang sahod namin sa Lunes na mga kapanalig. Siguro makakapag-start ng trabaho sa Miyerkules na. Kasi nga mga kapanalig ay, ayun, yung budget natin ay sa Monday pa. So makaka-order tayo ng mga materyales sa Monday pa mismo. Tapos dating niyan Tuesday mga kapanalig, kaya makakapag-start kami mga Wednesday na siguro kasi maghahakot pa eh. Hakutin pa yung mga buhangin, tapos yung mga simento, yung mga tubo na para doon sa kubo. Ito na lang yung natitirang buhangin natin eh. Marami-rami pa yan. Kaya pang matapalan yung isang ganito sa gilid. Madami pa. Yan. Yung simento natin dadalawa na lang. Kaya bibili tayo ng 30 pieces sa Monday. Si Kuya Ogie na lang yung o-order ng buhangin para mas mura mga kapanalig, tsaka mas quality. Ang gulo na naman ng kwarto. Maglilinis muna ako saglit. Dapat mamalengke kami kanina mga kapanalig, kaso nga lang hindi ako nagising na maaga dahil may hangover ako. Hanggang ngayon meron pa rin akong hangover mga kapanalig, pero syempre gusto ko makapag-vlog kaya dire-diretso tayo. Wala na kasing stock ng pagkain ngayon. So ang bibili natin, pagkain namin dito, namin dalawa ni Kayumot tsaka nila Utol, pag uuwi sila ng hapon o kaya sa umaga mga kapanalig. So sa mga susunod na araw, kami lang ni Kayumot yung kakain dito sa tanghali dahil wala nga si Utol tsaka si tawag dito, si Kanoy. Kami lang dito. Yung mga tauhan natin mga kapanalig, yung gagawa ng bahay, tinaasan ko nga yung sahod para, ayun, hindi ko nasasagutin yung pagkain nila kasi wala nga si Utol, wala mag-aasikaso ng pagkain mga kapanalig. Kaya gagawin kong 800 yung sahod ng mason, tapos yung labor gagawin kong 600. So sila na bahala sa pagkain tsaka sa merienda nila. Gusto ko sana paumpisahan ng Lunes yung paggawa mga kapanalig para maganda nga, di ba? Kumbaga makukumpleto yung 6 days na pagtatrabaho pag nag-start tayo ng Monday. Pero nga kulang tayo sa materyales. Kung unahin ko kasi yung pag-order ng simento, sayang naman kasi 30 pieces nga yun. Sa bagay naman yun, dadali naman dito. Pero mas maganda na kasi kung sabay-sabay yung buhangin, tapos yung simento, tapos yung tubo para doon sa kubo natin, tsaka yung mga bakal. Para isang bagsakan na lang. Mahirap kasi yung yung pa isa-isa yung order, isa-isa rin dadating yun mga kapanalig, no? Kaya siguro Wednesday talaga ang ating magiging umpisa ng trabaho. Kailangan ko na talagang lagyan ng bintana itong itong taas. Dahil meron na raw umaangat na mga part ng plywood mga kapanalig, no? Dahil nababasa. So ito papauna natin, ayan, yung mga taas na yan, yung mga wala pang palitada. Napapaayos natin yan. Yung mga panggilid ng bintana dito. Hindi ko alam mga kapanalig kung ano maganda gawin eh. Grills ba muna bago i-finish itong mga poste?
O poste mo, finish muna bago mag-grills. Nalilito ako eh. Siguro dapat finish muna to, no? Pati itong baba. Pati ito bago maglagay ng grills. Alam naman siguro nang gagawa yan. Ayan, no? Tsaka kailangan talaga malagyan na ng hagdan. Dahil ang laki ng butas. Pag tawag dito, pag nakalimutan mo, malalaglag ka talaga. Bago natin ipagpatuloy yung pagpapalitada dito sa labas, papatapos ko muna to. Yan, para finish na tayo dito sa loob, wala na tayong intindihin na kailangang palitadahan. Tapos, syempre yung lababo, papatiles natin yan para finish na rin. Ayan. Tapos magkakaroon nga ng bintana doon. Tapos ito, papapinish natin yan, mga poste. Yan, para maganda na. Ito pala yung hinabol na patong, kailangan ma-finish din to. Dahil pag linagyan niya ng tawag dito kisame, kita yan, nakalitaw. Sa tingin ko naman, sa budget na ilalabas ko, matatapos na tong palitada mga kapanalig ng buong bahay, no? Para maganda na talaga, kaaya-aya ng tignan. Yung solar nga pala tatanggalin natin. Ayan yung dalawa kasi sayang eh. Tapos paparepair natin kay kay TJ. Kung nanonood ka man TJ, pupunta ako diyan. Ayan, papalitan lang natin ng battery para magamit pa. Sayang naman kung itatapon na kung meron man paraan para magawa, edi gawa ng paraan. Nasa 2,000 rin ang halaga niyan mga kapanalig yung isa. Magto 2 years, 2 years na yan mahigit. 2 years na ba? O 2 years na. 3 years na mga kapanalig. Tagal na rin, sulit na rin. Pero syempre, pipilitin nating magawa para magamit pa din. Pag may grills na dito, hindi na nakakailang kahit may mga matulog na lasing dito, di ba? Kahit dito may harang na yan. Hindi ko pa alam kung ano yung magiging plano. Siguro dito magkakaroon din ng grills. Di ba? Magkakaroon ng harang dito. Dito hindi na. Kasi magkakaroon nga ng division dito ng aking kwarto. Dito yung pinakapinto. So meron ng harang yan. So pagpasok dito, ito yung landing. Kailangan may grills din pala dito. Pag ganun, grills dito, tapos grills dito. Yan, safe na. O, tapos pag may bisita, pwede rin matulog dito. Masarap matulog dito kasi malamig mga kapanalig, maglalatag lang. No? Yan, bibili rin ako ng mga sapin. Para pag may mga bisita tayo, magiging komportable naman sila sa pagtulog. Tapos mga extra kumot. Kumbaga yung mga nakastock lang na gamit na malilinis mga kapanalig. Para pag may biglang bisita, meron tayong tawag ito? Meron tayong makukuha na panapin, ganyan, kumot. Nakakaya naman pag amoy tukmol eh. Pag natapos to mga kapanalig, papasimentohan ko na rin yung labas. Tapos pag napasimentohan na natin yung lapag doon, bibili ako ng swimming pool mga kapanalig na yung yung ina-assemble. Ano tawag doon? Yung parang tolda lang siya nakagano na kulay blue na nabibili siya Shopee. Maganda na yun para may libangan mga kapanalig, no? Pag may mga bisita, pwede silang maligo doon. Para, ayun, kumbaga hindi lang sila tatambay, pwede silang mag-swimming. Iniisip ko yung yung gym equipment ko. Pag nagkaroon na ng lamesa dyan, wala na siyang paglalagyan. Hindi na tayo makapag-workout. Sa bagay, di naman siya, di tupi. Pwede natin lagay sa gilid. Baba muna tayo. Hindi ko pa pala nauuwi yung TV mga kapanalig, yung napanalunan ko doon sa kasal ni Lovely tsaka ni Kuya Dang. Uwi ko dito. Pwedeng magamit yung sa pag naayos yung videoke namin. Pwede siyang gawing TV para hindi mabigat. Yung lumang TV kasi ng videoke, ang laki, mabigat mga kapanalig. Tsaka ang hirap pindutin. Sobrang tahimik talaga dito pag wala kang kasama mga kapanalig, wala kang makakausap. Kaya ito na naman tayo, yung diskarte ko na kung ano lang yung makikita natin dito sa loob ng bahay, yun lang yung ikakwento natin. Katulad sa challenge, di ba? Nakakabuo tayo ng vlog kahit paikot-ikot lang tayo doon kila Idol. So sa ngayon, yun muna ang gagawin natin dito. Sa susunod na mga buwan,
Pag walang pa-challenge si Idol mga kapanalig, gagawa rin tayo ng pa-challenge sa Team Kapanalig. Parang yung ginawa ni Kanuto no, nag-challenge sila doon sa sa team nila. Gagayahin din natin 'yon. Suggestion din ni yun ni Boss Robert Enriquez no. Titingnan natin para sipagan naman yung sipagin yung Team Kapanalig na mag-vlog mga kapanalig no. Bago natin palagyan ng kisame ito, nabanggit ko na pala yun, no? Papadagdagan ko ng bakal dito mga kapanalig. Ayan, para hindi nalulundo-lundo yung ating sahig, para hindi maingay, no? Etong CR, kailangan maayos-ayos ko na rin to. Dahil inaanay na yung mga kahoy niya mga kapanalig. Matibay-tibay pa naman siya, pero yung mga gilid niya may mga anay na. May pa naman, may yero pa naman, kaya matindi pa kapit niyan. Ayan. Pwede natin siyang ipahalo blocks o bato. Iniisip ko lang baka bumigat, no? Baka mamaya biglang hindi kayanin ng lupa. Para matibay naman yan Yun lang naman pinag-iisipan ko. Kailangan meron na tayong banyo na medyo close, kasi pag mga ganitong panahon, malamig mga kapanalig. Kumbaga yung hangin pasok na pasok sa loob. Kailangan medyo meron tayong kulob na CR. Sa susunod na yon, magpapasabay na rin pala ako sa materialis ng hose. Dito pa dadaanin yun yung hose ng pinakalababo natin. Tatanong natin kay Daddy kung anong sukat at anong klase, para meron na tayong tubig doon sa loob ng bahay. Dito yung sinasabi ko pag nasimentohan mga kapanalig. Pwede tayong maglagay dito ng swimming pool. Yung yung inflatable swimming pool ba tawag doon? Yung yung tolda, para meron lang libangan, no? Pero tsaka na yun sinishare ko lang sa inyo yung mga naisip ko, yung mga plano ko. Baka sabihin nyo puro plano na naman ako Pag nagawa yung terrace dito, isa to sa masarap na tambayan na parte ng bahay mga kapanalig. Dito makikita nyo yan. Tapos kitang kita natin yung mga bundok doon, habang dito may grills din yan. Kamustahin kaya natin tong laki na. Yung papaya, papaya ang tawag dito, yung langka. Lumaki na siya. Nung binalot namin to, medyo maliit pa Parang kumakatas na siya. May tagos, may regla, may gas. Hindi ko na pinabaklas tong mga kawayan na to, kasi alam ko naman na itutuloy agad yung gawa dito mga kapanalig, no? Kaya naka-ready na siya. Yung iba na doon sa gilid, ikakabit na lang yan pag magpapalitada na. May bunga na rin yung dito, langka. Kanino ba to? Sako pa ni Kuya Jun to. Ay, may langka dun Sako pa ni Kuya Jun itong pinakapuno. Yung mga balinghoy natin tumutubo na ulit. Na-harvest na to Ganda talaga ng kubo ni Paring Jose. Tumutubo na ulit yung mga murado. Ito yung pinutol ni Tatay Roman, itinanim doon sa may bakod kila Ma'am Sanggumay, no? Yan, tumutubo na ulit. Tama si Daddy. Maganda nga pag pinuputol, kasi mas kumakapal siya. Dumadami yung dahon niya. Nung nakaraan kasi yung banda dito sa baba, parang wala ng dahon parang puro sanga na lang. Pero nung pinutol, ayan, tinubuan. Para mas maaliwalas pag pag medyo mababa lang. Pag mataas kasi buhagag na masyado. Pag natapos na tayo dito sa trabaho sa bahay, papaasikaso ko na rin yung ibang bakod dito mga kapanalig, no? Ayan, na lang din natin, iuupa na lang natin sa tao. Papagandahin pa natin ng husto. Parang yung kila Paring Jose, ganun din yung gagawin natin bakod. Mga kawayan lang din, para probinsya yung yung datingan niya. Yan, para mga ganyan lang. Ayan, bibili na lang tayo ng kawayan kay Kuya Waning, para maganda naman tignan. Itong puno ng nyog, parang medyo delikado pag may bagyo, no?
Abot na abot yung bubong natin eh. Pati ito. Kay Kuya Jun kasi ito puno na to, hindi pa babalik si Kuya Jun. Ay, pero hindi naman. Sana wag na tayo tamaan ng malakas na bagyo. Para safe. Sira ang bubong natin yan. Dahil naging busy ang lahat, at syempre may trabaho yung mga tropa natin, hindi pa rin namin naaasikaso to. Dapat ano to eh. Maano na dapat, may kabit na. Kakain muna ako. Si Junjun nagtatrabaho pa. Mamaya pa yung kakain. Yeah. Chuchu. Time check, 2:30 na ng tanghali, mga kapanalig. Uy, sikat na sikat ang araw ngayon. Si Kayumot mukhang tapos na magano. Tapos ka na mag-akot, pre? Tapos ka na mag-akot? Tapos ka na mag-akot? Yeah, kakatapos lang ni Kayumot mag-akot. Maganda ang ano ng Battlefield ngayon ah. Hindi tayo nawawala ng kuryente. Very good. Ha? Simula pagdating mo, ano? Walang brownout. Very good, Battlefield. Sana laging ganyan. Dahil dyan, 100% kayo dyan. Very good. Ito po ang ano, ang naipundar namin dito mga kapanalig ng ilang taon. Sama-sama na po yan. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yan pababa. Yan. Yan po ang naipon namin, mga naipundar. Yan po ang pinaggagastusan namin ng pera. Naipon na eh, no? Puro gin. Tapos ito yung Red Horse. Wala naman bumababa dito na ano, mambubote. Kaya hindi makukuha to. Ha? Ano nung isang araw may bumaba? Nakuha na pala dito yung ano, yung mga bote. So ano na pala to? Yung isang, yung alin? Yung maliliit? Yung ayaw nila? Hindi pala nabibenta to mga kapanalig yung 4 na ganito. So sayang yung puhunan pala natin dito, hindi rin mabebenta. Lugi sila. Ay, puro bilog lang ang kinukuha nila. Oo nga, puro bilog lang pala. Oo. Ang galing. Yung ihawan natin, di man lang nagagamit to. Kailangan pala maihawan natin to. Ang plano ko, pag meron na kaming kusina dun sa loob ng bahay, tatanggalin ko na yung pinakabubong dito mga kapanalig. Kasi inaakyat ng aso yung ano, yung bubong namin. Yung pinakabubong ng kubo, dito dumadaan no. So kailangan alisin to para hindi sila makakonekta dito sa taas. Nasisira mga kapanalig. Pag nagkaroon na tayo ng ano doon, ng lababo o kusina, doon na kami palagi magluluto. Dito ano na lang, pag may mga trip na gusto uminom dito sa kubo at gusto magluto dito, o dito na lang para mas malapit. Sino gumawa ng bakod nila? Ha? Sila lang? Sila lang pala gumawa ng bakod dito. Kasi papabakuran ko na rin to eh. Ibabayad na lang natin kung sino yung marunong doon sa taas. Maya mga 5:30 nandito na sila utol. Meron na tayong makakasama. Ganito talaga eh. Pag dalawa lang kayo dito, kailangan maghanap ko rin ng gagawin para meron kang may content. Tinubuan na ng halaman yung ano ha. Ayun, nakita nyo? Ha? Hindi, halaman. Ano ba tawag niya? Alulod. Tinubuan na ng damo. Siguro puro ano na to, lupa. Kailangan maakyat na. Oo. Yung binigay kasi sa amin na hagdan ni Sir Lagalag 44, ano, nasira na yung isang ano niya, yung tawag doon, yung pinakababa. Kaya hindi na maabot dito. Dito talaga pinakakyatan niya kasi matibay yan. Kahit isandal mo yung hagdan dyan, hindi mapipipi. Kailangan na rin nating ano, pinturahan yung pinakabubong na yan. Kasi may part doon na parang kumukupas na para talagang matibay. Etong pinakaharap, kailangan maasintahan din natin to ng ano, ng hollow blocks. Ayan, pataas na ganyan para hindi guguho. So pag naasintahan natin yan, pwede pa tayo maglagay ng pinakaupuan dito sa gilid. Tambayan, upuan pag ganun. Dito may asintada rin yan eh. Para protektado yung ano, yung lupa, hindi basta-basta guguho. Hindi naman basta-basta guguho yan kasi may mga damo-damo eh. Tinubuan na siya. Iniisip ko nung mga nakaraan mga kapanalig, tsaka ngayong mismong araw na to, na sana lumipas na lang mabilis yung ano, yung araw.
Kasi gusto ko maumpisa na agad tong bahay. Sana maging Lunes na para ayun, para makita na natin kung paano papalit dahan. Syempre lahat naman tayo, 'di ba, pag meron tayong naumpisahan, gusto nating tapusin. Kaya excited na ako para doon. At alam kong excited na rin naman kayo mga kapanalig kung ano yung kalalabasan ng ating bahay. Gusto ko na matapos para maging komportable. Yung pera talaga na sasahurin ko talaga, ilalaan ko talaga, no? Kumbaga hindi ko sasayangin, ilalaan ko talaga kung saan talaga siya karapat dapat, katulad nga dito sa bahay. Paunti-unti natatapos din eh. Siguro next year alos makukumpleto na to mga kapanalig, no? Basta paunti-untiin lang talaga. Ang daming mga kaibigan ko na gustong pumunta dito mga kapanalig, no? Yung mga taga sa amin, yan. Sa ngayon, umaayaw muna ako kasi gusto ko talagang malagyan muna ng hagdan to. Tapos gusto kong maayos muna yung mga pader-pader para pag pumunta sila. Yun nga, tulad nga sabi ko pa ulit, magiging komportable sila. At hindi lang yung kubo ang tutulugan nila, no? Kasi pag may mga bisita, automatic sa kubo na tutulog. Yung kubo hindi pa rin ayos. Hindi pa pwedeng sabitan ng duyan na marami kasi nga ayusin pa natin yung pinakatubo niya, yung pinakaposte. Ibabalik natin sa yun nga, sa pagkakatayo. Hindi katulad pag may hagdan na dito at may grills na, pwede na sila matulog kahit saan dyan sa banda sa taas. Pag ganito kasi nag-aalangan pa ako at nahihiya ako sa bisita na paakyatin ko sila sa hagdan na pangsamantala. Magwawalis-walis muna ako para ma-exercise na rin tayo at ayan, pangdagdag na rin sa video natin. Walis-walis. Ang dami ng ito yung dahon na bumagsak galing dun sa mga puno. Ayan, dito magwawalis tayo. Wag pala. Tatanggalin ko sana yung mga damo katulad nito. Kaso lang nakakapit na pala yung ugat niya sa gilid. Mga lupa yan, wala pang harang. Nababakbak lang yung lupa. Sorry. Mali. Sige, dyan muna kayo. Kailangan talaga dito grass cutter para hindi
na ano yung lupa, nadadamay. Next target ko mga kapanalig, magkaroon na ng ano to, yung pinakapader dito. Yung katulad ng ginagawa dun kay kay ma'am dun sa kabila, dun sa trabaho nila utol. Maglalagay tayo ng retaining wall dito. Yan, hanggang dito. Tapos hanggang dito lang muna. Ayan, para yung lupa na gumuho dito nung nakaraan dahil nga sa bagyo, maibalik na natin at makapag-tent na tayo dito na maayos-ayos. Diba? Tapos papatagin lang ng konti yan. Yan, tapos babakbakin ko pa nga yun mga kapanalig, no? Para mas lumawak pa. Makikita nyo yan pag nilagyan ko na ng bakod na kawayan pang samantala kung hanggang saan yung lupa ko mga kapanalig. Hintayin nyo po yan. Hanggang sa baba pa kasi yan nung naglagay kami ng sako dito, ipinasok namin ng dito, nagtira kami ng kaunti doon para pag linagyan ng hollow blocks dito, hindi kakainin yung kabilang lupa. Sarap magwalis-walis, pagpawisan ako dun Tagmangga na naman. Pag ito ng mulaklak, alam na. Dadami na naman langaw dito. Ba't parang lumipis yung pinaka niya, yung mga dahon-dahon, parang nawala dito sa part na to. Napunta lahat dito. Ay, may bunga yung ano tawag dun? Kay Mito ba yun? Ay, nakikita nyo? Liit kasi hindi natin ma-zoom. Pero bunga yung kay Mito. Taas. Dito masarap no? Magtayo ng tree house. Yung sakto lang, di ba? Tapos hagdan dito pa ganun. Ganda niyan. Yan, kahit papaano maliwalas na, di ba? Gumanda na tignan. Ito na lang problema, yung mga damo-damo dito sa gilid. Ako na bahala mag-grass cutter dyan sa mga susunod na araw. Magiging busy pa tayo sa pagpagawa ng bahay. Malapit ka na, konti na lang. Alright, nakabuo na tayo ng vlog ngayong araw na ito mga kapanalig. At nandyan na rin si Utol at si Kanoy. Nandun sila sa taas. Tapos na sila sa trabaho. Mamaya makipagkulitan na tayo doon. Magpapaalam muna ako mga kapanalig, no? Update ko na lang kayo sa mga magagawa pa dito sa bahay. Maraming salamat po talaga sa pagsubaybay. At maraming salamat sa pakikinig sa aking daldal, sa aking kwento. Maraming salamat dahil hindi kayo nagsasawa sa pagmumukang to. At ayan, itutuloy-tuloy na natin yung vlog dahil nga bumalik na tayo dito at wala na tayong iba pang asikasuhin. So, ayun po, maraming salamat ulit. Hanggang dito na lang. Babu! Simulan ng magkulitan kasama si Nuit TV.